Maingat kong inilapag ang huling plato ng medium-rare ribeye steak sa gitna ng aming bilog na mesa. Ang bango ng rosemary at butter ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Sabrina, ang business partner ng aking asawa, na animoy naging permanenteng dekorasyon na sa aming bahay. Noumiti ako ng bahagya, ang hitsura ng isang masunurin at tradisyonal na asawang Pilipina na ang tanging mundo ay ang kusina at ang pagpapanatili ng danggal ng kanyang asawa. "Darling, the steak looks wonderful. You're really the best when it comes to these things," sabi ni Leon habang hinahaplos ang aking kamay. Isang haplos na dati ay nagpapatibok ng aking puso, ngunit ngayon ay tila ba gumagapang na uod sa aking balat. Bumiti lang ako at tumango bago naupo sa tapat nila. Doon na nagsimula ang laro. Akala nila ay pinalaki ako sa probinsya ng aking ama para lamang maging isang dekorasyon sa mansyong ito. Akala nila, ang hindi ko pagsasalita ng Ingles ay nangangahulugang wala akong alam sa mundo ng negosyo. "God, Leon, how can you stand this every day?" Biglang wika ni Sabrina sa wikang Ingles. Ang boses niya ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa akin. "She's like a well-trained maid. Does she even understand what a merger is? O baka akala niya ay pangalan lang yan ng bagong putahe?" Humalahak si Leon, isang tunog na bumasag sa lahat ng natitirang respeto ko sa kanya. "She knows nothing, Sabrina. Don't worry. Basta ang mahalaga, mapapirma ko siya sa power of attorney bukas. Once the shipping lines are legally under my control, we can finally dispose of this traditional baggage. I'm thinking of a psychiatric facility in the north. Malayo, tahimik, at walang makakaalam." Naramdaman ko ang talas ng kutsil sa aking kanang kamay. Sa bawat hiwa ko sa karne, tila baleeg nila ang aking binibiyak sa aking isipan. Ngunit nanatiling kalmado ang aking muka, walang luha, walang panging inig. Ang tanging nararamdaman ko ay ang unti-unting pagtigas ng aking puso, na parang bakal na isinasalang sa apoy upang maging isang matalim na espada. "Darling, okay ka lang? Parang ang lalim ng iniisip mo." Tanong ni Leon sa Tagalog. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. "Iniisip ko lang, Leon, kung gaano kasarap ang hapunan natin. Napaka-espesyal ng gabing ito, hindi ba?" "Of course it is. It's the start of something big," sagot niya habang nagsasali ng alak sa baso ni Sabrina. Ang kanilang mga sulyap sa isa't isa ay puno ng pagnanasa at masamang balak. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng aking cellphone sa aking bulsa. Ang recorder ay kanina pa tumatakbo. Bawat salita ng kanila kataksilan, bawat plano ng pagpapakulton sa akin, at bawat pang-iinsulto sa aking pagkatao ay malinaw na naitatala. Biglang tumayo si Sabrina at lumapit sa akin. Inabot niya ang aking baba at tinitigan ako na parang isang basurang nakaharang sa kanyang daan. "You know, Amara, you're lucky. You have a husband who provides everything. Sana lang ay huwag mong sayangin ang pagkakataong ito sa pagiging tanga." Ngumisi siya bago bumalik sa kanyang upuan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Doon ko napagtanto ang lahat. Ang 10 taon ng aking sakripisyo, ang pagtalikod ko sa sarili kong ambisyon para suportahan ang lalaking ito, at ang pag-aalaga ko sa alaala ng aking ama sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Leon, lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ako biktima. Hindi na muli. Ang bawat taon ng pananahimik ko ay hindi dahil sa kamangmangan, kundi dahil sa pagtitimpi. Ngunit ang timpi ko ay may hangganan. Sa sandaling yon, ang Amara na kilala nila ay tuluyan ng pumanaw, kasabay ng paglamig ng steak sa kanilang mga plato. Ang natitira na lamang ay ang anak ng pinakamalaking tycoon sa industry, anang barko sa Cebu. At ang anak na ito ay marunong lumaban. "Excuse me, kukuha lang ako ng karagdagang wine sa kusina," mahinahon kong sabi. Tumayo ako ng tuwid. Ang aking likod ay hindi nakuba sa bigat ng obligasyon, kundi matayog na parang palo ng isang matibay na barko. Pagpasok ko sa kusina, hindi ako umiyak. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone at itinigil ang recording.
Mabilis kong pinindot ang numero ng aking tanging pinagkakatiwalaan. Attorney Dante. Ang aking boses ay malamig pa sa yelo ng freezer sa aking harapan. Ilang taon nating hinintay ang pagkakataong ito. Handa na ang lahat ng ebidensya. I want the injunction filed by morning. At ang mga dokumentong ipapapirma ni Leon bukas? Siguraduhin mo ang mga pahinang ilalagay natin ay ang pagbawi sa lahat ng karapatan niya sa kumpanya. Narinig ko ang seryosong tugon ng matandang abogado sa kabilang linya. Are you sure about this, Amara? Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi habang nakatingin ako sa refleksyon ng aking sarili sa bintana. Ang babaeng nasa salamin ay hindi ko na halos makilala. Matalim ang mga mata, matigas ang panga, at may aura ng isang taong handang sumunog ng mundo para lamang makakuha ng hustisya. Hindi ko lang siya basta sisirain, attorney. Gagawa ako ng isang unos na hinding-hindi niya malilimutan. Gusto nilang itapon ako sa mental hospital? Pues, sisiguraduhin kong sa kulungan siya, magdiriwang ng susunod niyang kaarawan. Ibinaba ko ang telepono. Kinuha ko ang isang bote ng pinakamahal na red wine at bumalik sa dining room. Habang naglalakad ako, naririnig ko ang kanilang tawanan sa Ingles. Mga tawang puno ng kayabangan. Here is the wine, Leon. Inumin natin ito para sa tagumpay mo bukas. Sabi ko habang magsasalin sa kanyang baso. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Ang aking boses ay nananatiling matamis. Cheers to that, darling! Masayang sabi ni Leon. Hindi alam na ang bawat lagok niya ay ang huling sandali ng kanyang kalayaan. Tumingin ako kay Sabrina, na tila ba isang nanalo sa isang kompetisyon. Ninitian ko siya ng napakaganda. Isang ngiting nagsasabing, "Enjoy your stay in my house, because tomorrow you will be sleeping on the streets." Natapos ang hapunan na tila isang normal na gabi. Ngunit sa ilalim ng payapang karagatang ito, may isang dambuhalang alon na nabubuo. Isang alon na hindi nila makikita hanggang sa huli na ang lahat. Pag-akyat ko sa aming silid, binuksan ni Leon ang cabinet at kinuha ang isang maliit na vial at hiringgilya. Mabilis niya itong itinago sa kanyang bulsa nang makita niya akong pumasok. Akala niya ay hindi ko nakita. Akala niya ay tulog na ang aking katinuan. Good night, Amara. Matulog ka na mahimbing. Malaki ang mangyayari bukas. Bulong niya habang humahalik sa aking no. Good night, Leon. Mananaginip ako ng mahimbing tungkol sa katarungan. Sagot ko habang ipinipikit ang aking mga mata. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ko ay ang malakas na tibok ng aking puso. Ito ang tunog ng digmaan. At sa digmaang ito, ako ang huling mananatiling nakatayo. Maaga akong nagising sa tunog ng banya. Yad na pagbukas ng pinto. Hindi ako gumalaw. Nanatiling nakapikit ang aking mga mata habang pinakikinggan ang bawat hakbang ni Leon patungo sa aking gilid. Naramdaman ko ang paglubog ng kutsyon nang maupo siya sa tabi ko. Ang amoy ng kape ay humahalo sa isang pamilyar na amoy ng gamot na nagpapatindig ng aking balahibo. Amara, gising na, darling. I bought you coffee. Ang boses niya ay tila musika sa pandinig. Ngunit para sa akin, ito ay huni ng isang ahas. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. Isang matamis at inosenteng ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Salamat, Leon. Napaka-sweet mo talaga. Inabot niya sa akin ang isang tasa ng kape at isang maliit na puting tableta. Here. Take your vitamins first. Mapapansin mo, nitong mga nakaraang araw ay parang nagiging makalimutin ka na. I'm worried about your health, lalo na't malaki ang pressure sa kumpanya. Tiningnan ko ang tableta sa kanyang palad. Ito ang sandali ng katotohanan. Alam ko, sa oras na inumin ko ito, unti-unting lalabo ang aking isipan. Eksakto sa plano nila ni Sabrina. Medyo mainit pa ang kape, Leon. Pwede mo ba akong ikuha ng malamig na tubig sa baba? Malambing kong pakiusap. Nang tumalikod siya at lumabas ng silid, mabilis akong bumangon. Hindi ako nag-atubili. Idinikit ko ang tableta sa ilalim ng aking dila, tumakbo patungo sa bintana, at iniluwa ito sa malaking paso ng aking paboritong orchids. Pagbalik ko sa kama, saktong pumasok si Leon bitbit ang baso ng tubig. Uminong ako sa harap niya,
Lunok na tila ba tinanggap ko ang kanyang lason? Ayon, inumin ko na. Pakiramdam ko nga, kailangan ko ito. Isang kislap ng tagumpay ang dumaan sa kanyang mga mata. Good. Now, while we're at it, may kailangan lang akong ipakita sa iyong documents. Routine lang ito, para sa expansion ng shipping lines natin sa Cebu. Inilabas niya ang isang makapal na folder. Binuksan niya ito sa huling pahina, kung saan may nakadikit na maliit na sign here na sticker. This is a special power of attorney. Alam mo naman na matanda na si Papa bago siya nawala at maraming legalities na naiwang nakabinbin. I need this to manage the assets properly without bothering you every time. Huminga ako ng malalim, pinalalabas ang isang buntong hininga ng isang pagod at nalilitong asawa. Leon, kailangan ko ba talagang basahin ito? Ang daming English terms, sumasakit ang ulo ko. Huminahon ang kanyang boses. Ang klasikong paraan ng isang gaslighter. Amara, remember when I took over the company? Bagsak ang shares niyo noon. Ako ang nagsalba sa dangal ng pamilya mo. Ako ang nagpuyat para siguraduhing may mansyong inuuwian ka. Don't you trust me? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa inyo? Utang na loob. Ang paboritong sandata ng mga mapagsamantala sa kulturang Pilipino. Ginamit niya ang alaala ng aking ama para iparamdam na wala akong silbi kung wala siya. Siyempre, titiwala ako sa iyo, Leon. Sino pa ba ang aasahan ko? Sabi ko habang kinukuha ang ballpen. Ngunit bago tumama ang tinta sa papel, tumayo ako at naglakad patungo sa salamin. Teka, parang may nakita akong kakaiba sa mata ko. Leon, tignan mo nga. Nang lumapit siya, sinadya kong matabig ang tasa ng kape sa ibabaw ng folder. Ang itim na likido ay mabilis na kumalat. Nilalamon ang mga puting pahina ng dokumento. Oh my God! I'm so sorry, Leon. Ang tanga ko talaga. Sigaw ko, ang boses ko ay puno ng kunwaring taranta. Amara, ano ba ang ginagawa mo? Galit na asik niya. Ang kanyang maskara ng pagiging mapagmahal na asawa ay panandaliang nahulog. Ngunit mabilis din niyang binawi ito. It's okay. Magpapaprint na lang ako ng bago. Take a rest. Mukhang epekto lang yan ang pagod mo. Lumabas siya ng kwarto na may kasamang bagsak ng pinto. Sa sandaling wala na siya, ang aking muka ay naging bato. Kinuha ko ang aking laptop mula sa tagong bahagi ng cabinet. Mabilis kong tiningnan ang email mula kay Attorney Dante. The real documents are ready, Amara. Basa ko sa mensahe. Ang pipirmahan niya mamaya sa gala ay ang transfer of ownership pabalik sa iyong pangalan, disguised as a logistics insurance form. Just make sure he doesn't see the second page. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang laro ng panlilinyang ay nagsisimula na, at sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng baraha. Naglakad ako patungo sa bintana upang kumuha ng sariwang hangin. Ngunit napatigil ako nang mapansin ang isang itim na SUV na nakaparada sa tapat ng aming gate. Isang lalaki na naka-leather jacket ang nakasandal sa sasakyan, diretsyong nakatingin sa aming bintana. Hindi siya familiar. Hindi siya tauhan ni Leon. At lalong hindi siya tauhan ng aking kumpanya. Sino siya? Biglang tumunog ang aking personal na phone. Isang unknown number. Sinagot ko ito, ngunit walang nagsasalita sa kabilang linya. Tanging ang tunog ng malalakas na alon ng dagat ang naririnig ko. Isang tunog na nagpaalala sa akin sa isang lumang sekreto ng aking ama. Isang sekretong kahit si Leon ay hindi alam. Amara? Isang baritono at malamig na boses ang nagsalita sa kabilang linya. Huwag kang masyado magtiwala sa iyong abogado. Hindi lahat ng kakampi ay may malinis na kamay. Bago pa ako makasagot, namatay na ang tawag. Naramdaman ko ang isang malamig na kaba na gumapang sa aking likuran. Tumingin ako muli sa labas, ngunit ang itim na SUV ay wala na. Tanging ang huni na lamang ng hangin ang naiwan. Sino-sino pa ang mga taong nakapaligid sa akin? Sino ang tunay na kaaway sa larong ito? Isang bagay lang ang sigurado. Bukas, sa gabi ng gala, hindi lang korona ang mawawala kay Leon. Isang madilim na nakaraan ang muling mabubuhay at handa na akong harapin ito, anuman ang mangyari. Sinalubong ako ng amoy ng kalawang alat ng dagat
at luma na krudo pagbaba ko ng sasakyan sa pantalan ng Cebu. Ito ang mundo ng aking ama. Dito ako lumaki sa gitna ng ingay ng mga crane at sigaw ng mga kargador. Ngunit na yon, ila ba may namumiong katahimikan na hindi ko maipaliwanag? Isang katahimikan na nagpapahiwatig ng pagkabulok sa ilalim ng magagandang barko ng aming kumpanya. Naglakad ako ng diretsyo patungo sa pinakadulo ng dock, kung saan nakadaong ang MV Amara, ang barkong ipinangalan sa akin ni Papa. Napansin ko agad ang mga bitak sa pintura at ang mga bahaging kinain na ng kalawang na hindi man lang napa-maintenance. Ma'am Amara, kayo ba yan? Isang paos na boses ang tumawag sa akin mula sa deck. Tumingala ako at nakita ang pamilyar na mukha ni Kapitan Isko. Siya ang pinakamatandang kapitan ng aming pamilya. Ang taong nagturo sa akin kung paano magbasa ng mapa noong bata pa ako. Mabilis siyang bumaba upang salubungin ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na pilit niyang itinatago. Kapitan Isko, kamusta na po ang barko? Tanong ko habang kinakamayan siya ng mahigpit. Huminga siya ng malalim at tumingin sa paligid. Tinitiyak na walang nakikinig. Ma'am, pasensya na ho sa sasabihin ko, pero kung buhay lang ang Don, siguradong sasakit ang puso niya. Magdadalawang taon na kaming humihingi ng budget para sa mga bagong radar at engine parts, pero laging sinasabi ni Sir Leon na wala pa raw pondo. Napakunot ang aking no. Wala pang pondo? Pero ayon sa financial reports na ipinapakita niya sa akin, malaki ang kinikita ng kumpanya nitong huling quarter. Umiling si Kapitan Isko habang inaakay ako patungo sa engine room. Yun din ang ipinagtataka namin. Noong nakaraang buwan, muntik nang masunog ang makina sa gitna ng dagat dahil sa lumang langis. Halos 200 buhay ang sakay namin noon, ma'am. Nang magreklamo ako sa opisina, ang sabi lang sa akin ng sekretarari ni Sir Leon, na si Ma'am Sabrina, ay matuto raw kaming mag-adjust dahil kailangang magtipid. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking mukha. Hindi lang ito basta pagnanakaw ng pera. Ito ay pagsusuga sa buhay ng mga tao. Ang bawat sentimo na ibinubulsa ni Leon at Sabrina ay galing sa pagtitipid sa kaligtasan ng mga ingisda at biyahero. Hinawakan ko ang isang metal na tubo at agad na kumalas ang isang piraso ng kalawang sa aking palad. Kapitan, kailangan ko ang lahat ng logbook. Gusto kong makita ang mga request nyo na tinanggihan nila. At ang sinasabi nilang Project X, may alam ba kayo tungkol doon? Nag-atubili si Isko bago sumagot. Ang alam ko lang, ma'am, may mga barko tayong umaalis sa hating gabi na walang kargamento sa manipesto. At si Sir Leon mismo ang nagbibigay ng go signal sa mga biyaheng yon. Hindi ko alam kung ano ang laman, pero hindi ito dumadaan sa normal na inspeksyon. Isang madilim na hinala ang nabuo sa aking isipan. Smuggling? Illegal na gawain gamit ang pangalan ng aking pamilya? Habang nagsasalita si Isko, isang malakas na tunog ng bakal na bumagsak ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Isang crane ang biglang bumigay at isang mabigat na cargo box ang bumulusok pababa, muntik ng tamaan ng isang trabahador sa ibaba. Mabilis akong tumakbo palabas at nakita ang mga tauhan na nagkakagulo. Ang kadena ng crane ay halatang sadyang hindi pinalitan kahit pudpud na. Ang takot sa mga mata ng mga trabahador ay tumarak sa aking konsensya. Amara, umalis ka na rito. Hindi ligtas ang lugar na ito para sa'yo. Bulong ni Isko habang inaalalayan ako palayo. Hindi, Isko. Mas hindi ito ligtas para sa inyo. Sagot ko, ang aking boses ay puno ng put. Pakiusap, mag-ingat kayo. Konting tiis na lang, babawiin ko ang lahat ng ito. Habang pabalik ako sa aking sasakyan, ang aking kamay ay mahigpit na nakakuyom. Leon, akala ko ay pag-ibig lang ang linakaw mo sa akin. Pero pati ang danggal ng aking ama at ang kaligtasan ng mga taong naglingkod sa amin ng tapat, ginawa mong puhunan sa iyong kasakiman. Pag-upo ko sa driver's seat, tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa unknown number. Hindi ito ang boses kanina, kundi isang litrato. Nabuksan ko ang file, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Isang litrato ni Leon at Sabrina sa loob ng isang mamahaling jewelry boutique.
Hawak ni Leon ang isang engagement ring na may dambuhalang brilyante. Isang disenyong alam kong mas mahal pa sa 3 bagong makina ng barko. Ang caption ng litrato ay mas matalas pa sa kutsil. Yo, the ring is bought with the blood of your father's legacy. He's proposing to her on the night of the gala. What are you going to do, silent wife? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Hindi ako umiyak. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat. Isang lakas na tanging, ang mga taong wala nang mawala ang nakakaramdam. Kinuha ko ang aking diary at isinulat ang isang petsa. Ang gabi ng gala. Gusto mo mag-propose sa kanya sa gitna ng selebrasyon ng kumpanya ko, Leon? Bulong ko sa hangin habang nakatingin sa malawak na asul na dagat. Sige, ituloy mo. Pero sisiguraduhin ko bago mo maisuot ang singsing na yan sa kanya, ang tanging bagay na nakakabit sa iyong mga kamay ay ang bakal ng posas. Pinaandar ko ang sasakyan at mabilis na humarurot palayo sa pantalan. Ngunit sa aking side mirror, nakita ko muli ang itim na SUV na nakasunod sa akin. Hindi ito lumalapit, hindi rin lumalayo. Tila ba binabantayan ang bawat galaw ko? Huminga ako ng malalim at tinuon ang pansin sa kalsada. May laro pa tayong dapat tapusin. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako asawa. Ako ang magiging huling bagyo na wawasak sa lahat ng inakala nilang matatag. Nakaupo ako sa lumang silya ng aking ama sa loob ng kanyang dating opisina. Hinahaplos ko ang makinis na kahoy ng mesa. Dinadama ang bawat gasgas na tila ba mga marka ng kasaysayan ng aming pamilya. Hawak ko ang mga logbook na ibinigay ni Kapitan Isko, ang mga pahinang naglalaman ng katotohanan tungkol sa unti-unting pagpatay ni Leon sa aming kumpanya. Biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Ang tunog ng pagtama ng hawakan ng pinto sa dingding ay tila isang hudyat ng giyera. Pumasok si Sabrina na parang siya ang may-ari ng silid. Suot niya ang isang matingkad na pulang suit na masyadong maikli para sa isang seryosong opisina. May hawak siyang tasa ng kape at isang mapang-uyat na niti sa kanyang mga labi. Oh, Amara, you're still here? I thought you'd be at home, knitting or doing whatever traditional wives do when they're bored. Wika niya sa wikang Ingles. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Hindi ako tumayo. Hindi ko rin ibinaba ang logbook. Tinitigan ko lang siya ng diretsyo, ang aking mga mata ay walang emosyon. May kailangan ka ba, Sabrina? Ang huling alam ko, ang mga bisita ay kumakatok muna bago pumasok. Humalahak siya. Isang matinis na tunog na tila ba? Nanggagaling sa isang basag na plaka. Lumapit siya sa aking mesa at ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking mga dokumento. Visitors? Amara, honey, wake up. I'm the senior consultant of this company. Basically, I'm the brain that keeps Leon's business running while you're busy being, well, a decoration. Tumingin siya sa paligid ng opisina nang may pandidiri. This office is so old-fashioned, just like your ideas. Leon and I are planning to renovate this whole floor. We're going to turn this place into something modern, something that reflects our vision. Hindi na uso ang sentimentalidad sa mundo ng negosyo. Sa sandaling ngayon, napansin ko ang isang bagay na nagpakulo ng aking dugo nang higit pa sa kanyang mga salita. Sa leeg ni Sabrina, nakasabit ang isang antigong kwintas na may pendant na gawa sa bihirang asul na sapiro. Iyon ang kwintas ng aking ina. Ang huling alaala na iniwan niya sa akin bago siya pumanaw. Akala ko ay nawala ito sa loob ng vault ni Papa. Nuwit na yon ay suot ito ng babaeng ito na tila ba isang premyo. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri. Ngunit mabilis ko itong itinago sa ilalim ng mesa. Pinilit kong panatilihin ang aking malamig na disposisyon. Ang kwintas na yan, mahinahon kong sabi sa Tagalog, ang aking boses ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Bagay sa'yo, ang sapiro ay sumisimbolo sa katapatan. Isang bagay na mukhang hindi mo kailanman maiintindihan. Napakunot ang kanyang no. Halatang hindi niya inasahan ang aking sagot. What did you say? Speak in English, Amara. Don't use your local metaphors with me. It's so... Pakya. Tumayo ako ng dahan-dahan.
Ang aking taas ay sapat na para mapatingala siya sa akin. Humakbang ako palapit sa kanya hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang kape. Hindi siya gumalaw, ngunit nakita ko ang bahagyang pagkurap ng kanyang mga mata. Inayos ko ang kanyang kuwelyo, isang kilos na tila ba nagmamalasakit. Ngunit ang bawat haplos ay may dalang banta. Sabi ko, Sabrina, minsan ang pinakamaingay na latang walang laman ang unang nayuyupi. Akala mo ay ikaw ang utak, pero sa paningin ko, isa ka lang kasangkapan, isang pansamantalang aliw, na madaling palitan kapag nakuha na ang gusto. Idinikit ko ang aking bibig sa kanyang tenga at bumulong. Ang kwintas na suot mo, galing yan sa isang reyna, at ang mga reyna hindi hinahayaang ang kanilang korona ay mahulog sa kamay ng mga magnanakaw. Biglang itinulak ni Sabrina ang aking kamay. How dare you! Ang kanyang boses ay tumaas. Ang kanyang poise ay unti-unti nang nawawasak. You're just a jealous, pathetic woman. Leon loves me. He's going to divorce you and take everything you have. Wala kang laban sa akin. Eksaktong sa sandaling yon, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Leon. Ang kanyang mukha ay puno ng inis. What is going on here? Sabrina, bakit ka sumisigaw? Mabilis na nagbago ang anyo ni Sabrina. Ang kanyang matapang na mukha ay biglang naging kaawa-awa. Lumapit siya kay Leon at humawak sa kanyang braso. Leon, I was just trying to help her understand the new project, but she started insulting me. She called me a thief, Leon. Harap-harapan niya akong hinhamak sa loob ng opisina mo. Tumingin sa akin si Leon. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Amara, ano na naman ba ito? I told you to stay out of the office. Wala kang alam sa mga ginagawa namin dito. Humingi ka ng paumanhin kay Sabrina ngayon din. Nilibot ko ang aking tingin sa mga empleyado na nagsisimula ng mag-usisa sa labas ng pintuan. Ang kahihiyan ay tila ba isang makapal na usok sa loob ng silid. Hihingi ng paumanhin? Ulit ko. Ang aking boses ay nananatiling kalmado, halos bumubulong. Para sa ano, Leon? Para sa pagsasabi ng totoo? Enough! Sigaw ni Leon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong floor. You are embarrassing yourself and this company. Umuwi ka na. Don't ever set foot in this office again until I say so. You're becoming unstable, Amara. Siguro tama nga ang sinasabi nila, na kailangan mo nang magpahinga sa isang pasilidad kung saan aalagaan ang isip mo. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal sa aking pagkatao sa harap ng aking sariling mga tauhan. Ngunit sa halip na umiyak, tiningnan ko lang sila pareho. Isang tingin na hinding-hindi nila makakalimutan. Ang tingin ng isang mangangaso na nakita na ang kanyang biktima sa loob ng patibong. Sige, Leon, kung yan ang gusto mo, sabi ko. Kinuha ko ang aking bag at nagsimulang maglakad palabas. Ngunit bago ako tuluyang lumabas, lumingon ako sa kanila. Pero tandaan niyo ito. Ang gusaling ito ay nakatayo sa lupang pagmamay-ari ng aking ama. At ang bawat semento nito ay may alaala ng kanyang dugo at pawis. Huwag kayong masyadong magpakasaya sa itaas. Dahil ang mga taong nakakalimot sa kanilang kinatatayo, ang unang bumabagsak ng malakas. Lumakad ako palabas ng opisina ng nakataas ang no. Nararamdaman ko ang mga mata ng mga empleyado sa aking likuran. Ang ilan ay may awa, ang ilan ay may pagtataka. Pagdating ko sa parking lot, pumasok ako sa aking sasakyan at huminga ng malalim. Ang aking puso ay tumitibok na mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng nalalapit na pagtatapos. Kinuha ko ang aking telepon at nakita ang isang bagong mensahe mula kay Attorney Dante. The documents are ready for the gala. Are you sure you can handle the pressure? Leon has increased the security. Sumagot ako ng walang pag-aalilangan. Let him increase the security. I want more witnesses for his downfall. See you at the gala, attorney. Pinaandar ko ang sasakyan, ngunit bago ako makaalis, isang katok sa bintana ang nagpagulat sa akin. Ang lalaking naka-leather jacket kanina ay nakatayo sa labas. Iniabot niya ang isang maliit na papel sa akin bago siya mabilis na naglakad palayo at sumakay sa itim na SUV. Binuksan ko ang papel.
May nakasulat na isang address at isang pangalan. Don Ricardo's Private Vault. The truth about Project X is there. Don Ricardo, ang aking ama. Naramdaman ko ang lamig ng hangin mula sa aircon ng sasakyan. May mas malalim pa palang itinatago ang aking ama, at mukhang ito ang susi para tuluyang wasakin si Leon. Ang puting sutla ng gown na ibinigay ni Leon ay tila ba isang malamig na balat ng ahas sa aking mga kamay. Inilapag ko ito sa kama. Ang tela ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ngunit para sa akin, ito ay hindi isang kasuotan para sa isang selebrasyon. Ito ay isang puting kumot na nakahanda para sa aking libing. You're just a vessel for the family name, Amara. Your time is up. Ang boses ni Leon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Naalala ang kanya mga bulong kay Sabrina kagabi. Bago sumapit ang gabi ng gala, kailangan kong puntahan ang address na ibinigay ng misteryosong lalaki. Nagmaneho ako patungo sa isang lumang bodega sa gilid ng isang abandonadong pantalan sa labas ng lungsod. Ang paligid ay balot ng makapal na hamog at ang tanging naririnig ay ang malungkot na huni ng mga kuliglig. Sa loob ng bodega, sa likod ng mga naglalakihang container, nahanap ko ang isang bakal na pinto na may tatak ng selyo ng aking ama. Gamit ang susi na itinago ni Papa sa loob ng kanyang paboritong relos, pinihit ko ang kandado. Ang tunog ng pagbuka ng mga lumang engkantada ng pinto ay tila ba isang reklamo sa mahabang panahon ng pagkakaimbak. Sa loob ng vault, nahanap ko ang katotohanan tungkol sa Project X. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw ng pondo. Ang Project X ay isang serye ng mga illegal na kontrata kung saan ginagamit ni Leon ang aming mga barko upang magtapon ng mga nakakalasong chemical sa gitna ng karagatan kapalit ng bilyon-bilyong piso mula sa mga dayuhang kumpanya. Nakita ko ang mga litrato ng mga batang nagkakasakit sa mga baybayin ng Cebu dahil sa polusyong dulot ng aming kumpanya. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Ang aking ama ay nagbuwis ng buhay para protektahan ang dagat. Ngunit si Leon ay ginawa itong isang malaking libingan para sa pera. Ngayon, alam ko na kung bakit mo gustong mawala ako, Leon. Bulong ko habang isinisilid ang mga dokumento sa aking bag. Dahil ang pangalan ko ang tanging nakaharang sa ganap mong pagkontrol sa impyernong ito. Pag-uwi ko sa mansyon, sinalubong ako ni Leon sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng isang kakaibang saya, isang katuwaan na nagmumutilang atuwaan, na nagmumula sa isang taong naniniwala na panalo na siya. Where have you been, darling? Kanina ka pa hinahanap ng makeup artist. We need to be perfect for tonight. Sabi niya habang inaalalayan ako paakyat ng hagdan. Ang kanyang hawak sa aking siko ay masyadong mahigpit. Tila ba tinitiyak na hindi ako makakatakas? Nagpahangin lang ako, Leon. Gusto ko lang maging handa para sa iyong malaking gabi. Tugon ko, pinipilit na hindi magpakita ng anumang emosyon. Pumasok kami sa aming silid. Nakita ko ang isang maliit na tray sa ibabaw ng lamesa. May isang baso ng gatas at sa tabi nito, ang isang hiringgilya na nakita ko kagabi. Hindi na niya ito itinatago. Amara, you look so stressed. Inumin mo itong gatas. Mahinalo akong pampakalmar yan. Ayokong magkaroon ka ng panic attack sa gitna ng speech ko mamaya. Sabi niya habang kinukuha ang hiringgilya. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ito na ang ganting sa lakay niya. Gusto niya akong maging isang sunod-sunuran na manika sa harap ng mga bisita. Isang babaeng lutang ang isip habang ipinapamigay niya ang aking kumpanya. Leon, hindi ko kailangan yan. Sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Inumin mo, Amara. Huwag mo nang hintay na ako pa ang magpainom sa'yo ng sapilitan. Ang kanyang boses ay biglang naging madilim. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Humakbang siya palapit sa akin. Ang karayom ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya. Sa sandaling iyon, tumunog ang intercom ng mansyon. Sir Leon, narito na po si Attorney Dante. Gusto niya raw pong makausap kayo tungkol sa huling revision ng contract bago tayo umalis. Sandaling natigilan si Leon. Tiningnan niya ako ng matagal bago ibinaba ang hiringgilya sa tray. Don't go anywhere, Amara. Inumin mo yan. Pagbalik ko, sisiguraduhin kong handa ka na para sa gala. Sa ayaw mo o sa gusto? Nang lumabas siya ng kwarto,
Mabilis kong kinuha ang baso ng gatas at ibinuhos ito sa banyo. Kinuha ko ang hiringgilya at itinago ito sa loob ng aking clutch bag. Kung gusto niya ng drama, bibigyan ko siya ng isang palabas na hinding-hindi niya malilimutan. Kinuha ko ang aking telepon at tinext si Attorney Dante na nasa baba kasama si Leon. Ready the switch. Make sure the cameras are live streaming to the main screen once the signing starts. Today, the storm finally arrives. Naglakad ako patungo sa salamin at sinimulang isuot ang puting gown. Habang hinihila ko ang zipper sa aking likuran, tila ba isinasara ko na rin ang huling kabanata ng aking pagiging mahina? Ang Amara na nakikita ko sa salamin ay hindi na ang asawang sumusunod sa bawat utos. Siya ay isang unos na nakabalot sa puting sutla. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Leon, kasama si Sabrina na suot na ang kanyang gown para sa gabi. Ready na ba ang ating bida? Tanong ni Sabrina, ang kanyang boses ay puno ng pait. You look pale, Amara. Siguro ay dahil alam mo na ang katapusan mo. Hindi ko sila sinagot. Ninitiyan ko lang sila, isugniting tahimik, malamig at puno ng panganib. Tara na, sabi ko sa kanila sa wikang Ingles. Ang aking boses ay malinaw at matatas. Let's not keep the audience waiting. After all, it's a night for revelations. Natigilan si Leon at Sabrina. Ang gulat sa kanilang mga mukha nang marinig ang aking diretsyong pagsasalita ng Ingles ay sapat na para bigyan ako ng unang panalo. Ngunit bago sila makapagsalita, naglakad na ako palabas ng silid. Ang tunog ng aking high heels sa sahig ay tila ba tunog ng mga martilyo na nagtatayo ng kanilang magiging kulungan. Ngunit habang pababa kami ng hagdan, napansin ko ang isang bodyguard na nakatayo sa tabi ng pintuan, ang lalaking naka-leather jacket. Tumango siya ng bahagya sa akin. May hawak siyang isang maliit na remote control. Ang gala night ay hindi lang isang pagtitipon, ito ay isang bitay. At ako ang hahatak sa tali. Ang Grand Ballroom ng Pacific Star Hotel ay balot ng kislap na mga kristal na chandelier at ang halimuyak ng libu-libong puting rosas. Ngunit para sa akin, ang bawat rosas ay tila ba alay sa isang libingan. Ang paligid ay puno ng mga piling tao sa lipunan, mga politiko, negosyante, at mga mamamahayag na handang i-cover ang itinuturing na deal of the decade. Naglakad ako sa gitna ng bulwagan. Ang dulo ng aking puting gown ay dahan-dahang humahawi sa sahig. Nararamdaman ko ang mga bulungan ng mga tao. Yan ba ang asawa ni Leon? Napakaganda pero balita ko ay may problema sa pag-iisip. Bulong ng isang babaeng nakaperla sa kanyang kasama. Ngumiti ako sa kanila. Isang ngiting walang kahulugan. Hinayaan ko silang maniwala sa kasinungalingang ikinalat ni Leon. Mas magandang isipin nilang mahina ako. Dahil ang pinakamapanganib na kalaban ay ang kalaban na hindi nila pinaghahandaan. Darling, you look stunning. Just stay here, smile, and don't say anything complicated. Bulong ni Leon sa aking tenga habang hinahawakan ang aking baywang para sa harap ng mga kamera. Ang kanyang boses ay puno ng babala, isang paalala na ako ay isang dekorasyon lamang sa gabing ito. Don't worry, Leon. I will be exactly what you need me to be. For now. Sagot ko sa Tagalog, ang aking boses ay malambing, ngunit may talim na hindi niya napansin dahil sa abala niya sa pagngiti sa mga photographer. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakita ko si Sabrina. Suot niya ang isang asul na gown na tila ba nagnanahaw ng atensyon sa lahat. At doon, sa kanyang leeg, ay kumikinang ang asul na sapiro ng aking ina. Sa bawat paggalaw niya, tila ba sinasampal ako ng katotohanang ibinigay ni Leon, ang pinakaingat-ingat ang kayamanan ng aking pamilya sa kanyang kabit. Lumapit sa akin si Attorney Dante. Bit-bit ang isang baso ng champagne. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Tila ba nagbibigay ng huling babala? Amara, ang lahat ng screen sa ballroom ay nakaset na. Ang technical team ni Leon ay kampante. Hindi nila alam na kontrolado na ng mga tao ko ang main server. Salamat, attorney. Handa na ba ang mga dokumento sa entablado? Tanong ko habang kunwaring nag-aayos ng aking buhok. Nasa loob na ng folder. Ang unang pahina ay ang merger contract.
Ngunit ang ikalawang pahina ay ang Confession and Asset Reversion Agreement. Kailangan mo lang siyang mapapirma bago siya makapag-react. Bulong niya bago siya dahan-dahang lumayo upang hindi kami paghinalaan. Biglang umalingaw-naw ang tunog ng isang silver spoon na itinama sa baso ng alak. Hudyat na magsisimula na ang programa. Umakyat si Leon sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan. Sa tabi niya ay si Sabrina, na tila ba siya ang tunay na lady of the house. Ladies and gentlemen, panimula ni Leon sa wikang Ingles. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Tonight is not just about business. It's about a legacy. Today we sign the merger that will put Cebu shipping lines on the global map. And I want to thank my wife, Amara, for being the inspiration behind my hard work. Nagkaroon ng masigabong palakpakan. Inakay ako ni Leon paakyat ng entablado. Habang nakatayo ako roon sa ilalim ng matitinding ilaw, nakita ko ang libu-libong mata na nakatingin sa akin. Nakita ko rin ang lalaking naka-leather jacket sa dalawang bahagi ng pinto. Tumango siya. Kinuha ni Leon ang ballpen. Before we sign, I want to say that this company is in good hands. My partner, Sabrina, and I have worked tirelessly to ensure our future. Tumingin si Sabrina sa akin nang may mapang-uyat na ngiti. Tila ba sinasabi niyang panalo na ako? Wait, sabi ko. Ang aking boses ay bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Hindi ito malakas, ngunit ang talas nito ay naging sapat upang tumigil ang lahat. Napakunot ang noo ni Leon. Amara, what are you doing? Bumaba ka na, we're about to sign. Leon, bago mo pirmahan ang kontratang yan, baka gusto mong ipaliwanag sa ating mga investors kung ano ang Project X. Tanong ko sa wikang Ingles. Ang boses ko ay matatag, malenaw, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang buong ballroom ay biglang nabalot ng isang nakabibing katahimikan. Ang mga kamera ng media ay sabay-sabay na tumuon sa akin. Nakita ko ang biglang pagpalahaw ng kulay sa mukha ni Leon. Ang kanyang ballpen ay nanatiling nakabitin sa hangin. What are you talking about? You confused again, Amara. Guards, please assist my wife. She's not feeling well. Utos ni Leon. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig sa galit at takot. 2 security guard ang mabilis na lumapit sa akin. Ngunit bago nila ako mahawakan, isang malakas na boses ang narinig mula sa likuran. Huwag ninyo siyang lalamatin! Ang lalaking naka-leather jacket ay naglalakad na ngayon patungo sa entablado, kasama ang 5 iba pang mga lalaki na halatang mga tauhan ng NBI. Tumingin ako kay Leon. Pagkatapos ay kay Sabrina na ngayon ay hindi na makapagsalita. Ang aking kamay ay dahan-dahang lumapit sa mikropono. Hindi ako baliw, Leon. At hindi rin ako ang tanging biktima rito. Ang bawat dolyo na kinita mo sa Project X ay galing sa pagkalason ng ating karagatan at sa panganib na idinulot mo sa ating mga tauhan. Sabi ko habang sa likuran ko, ang dambuhalang LED screen ay biglang nagbago. Ang mga litrato ng mga ilegal na kontrata, ang mga video ng pagtatapon ng chemical, at ang mga audio recording ng kanilang usapan ni Sabrina sa hapunan ay nagsimulang mag-play ng paulit-ulit sa harap ng lahat. No! This is a setup! Pinatigyan niyo yan! Sigaw ni Sabrina, habang sinusubukan niyang takpan ang screen gamit ang kanyang katawan, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat mamamahayag ay nagsisimula ng kumuha ng litra, tuat mag-record. Humarap ako kay Leon, na ngayon ay nakasandal na sa lamesa. Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho sa loob ng ilang segundo. Kinuha ko ang folder sa harap niya at inilipat sa ikalawang pahina. Pirmahan mo ito, Leon. Bulong ko sa kanya. Sapat na para sa amin lang dalawa. Pirmahan mo ang pagbabalik ng lahat ng ninakaw mo. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang mga ebidensya nakikita nila ngayon ay simula pa lamang ng iyong impyerno. Numisi si Leon, isang baliw na ngiti. Akala mo ba ay ganun lang kadali yon, Amara? I have people. I have power. Bigla niyang hinablot ang aking braso ng napakahigpit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. If I go down, I'm taking you with me. Sa sandaling iyon, ang rurok ng emosyon ay umabot sa sukdulan. Ang mga flash ng camera ay tila ba mga kidlat sa gitna ng isang bagyo. Ang kahihiyan,
Ang galit at ang hustisya ay nagsama-sama sa iisang entablado. Naramdaman ko ang baon ng mga kuko ni Leon sa aking braso. Isang hapdi na nagpapaalala sa akin ng lahat ng taon ng kanyang pananakit. Hindi sa katawan, kundi sa aking kaluluwa. Ngunit hindi ako gumalaw, hindi ako sumigaw. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata, na ngayon ay puno na ng takot na nababalot ng desperasyon. Bitiwan mo siya, Leon. Tapos na ang palabas mo. Ang boses ni Attorney Dante ay umalingaw-angaw sa buong ballroom, kasabay ng mabilis na paglapit ng mga ahente ng NBI. Dahan-dahang lumuwag ang hawak ni Leon. Napansin niya ang daan-daang cellphones na nakatutok sa kanya, ang mga flash ng camera na tila ba mga talim na humihiwa sa kaning natitirang danggal. Ang makapangyarihang CEO na kinatatakutan ng lahat ay mukhang isang basang sisiw sa ilalim ng matitinding ilaw ng entablado. Hindi niyo pwedeng gawin ito! I have rights! I am the CEO of Cebu Shipping Lines! Sigaw ni Leon. Ang kanyang boses ay nanginginig at pumipiyok. Actually, Leon, according to the documents you signed earlier this evening, and the ones we have from the SEC, you are no longer the CEO. Mahinahon kong sabi habang kinukuha ang mikropono. Hinanap mo ang pirma ko para sa power of attorney, hindi ba? Pero ang pinirmahan mo kanina, sa gitna ng pagmamadali mang makuha ang pera ng mga investors, ay ang voluntaryong pagbabalik ng lahat ng shares mo sa akin dahil sa mga ethical violations na napatunayan na ng gobyerno. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga bisita. Si Sabrina, na kanina pa sinusubok ang makalusot sa gilid ng entablado, ay hinarang ng dalawang babaeng ahente. Wait! I have nothing to do with this! Sigaw ni Sabrina. Ang kanyang pa-victim na maskara ay mabilis na isinuot. I was just an employee. Leon forced me to do those things. Siya ang utak ng lahat. Ako ay sumusunod lang. Tumawa ako ng bahagya. Isang tawang, walang saya, tanging lamig. Lumakad ako patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ng aking high heels ay tila ba tunog ng hatol ng kamatayan para sa kanyang ambisyon. Huminto ako sa harap niya at tinitigan ng asul na sapiro sa kanyang leeg. Nakalimutan mo na ba, Sabrina? Sabi mo kanina, ikaw ang yutak sa likod ng tagumpay ni Leon? Wika ko sa wikang Ingles, sapat na para marinig ng lahat ng reporters. You were so proud of your intelligence, pero ngayon, bigla kang naging ignorante? How pathetic! Inabot ko ang kwintas sa kanyang leeg. Sa isang mabilis at dinalas na galaw, kinalas ko ang lock nito. Naramdaman ko ang bigat ng ginto sa aking palad. Ang huling alaala ng aking ina na sa wakas ay nabawi ko na. Ang kwintas na ito ay hindi para sa mga taong pinalaki sa kasinungalingan. Bulong ko sa kanya habang nakikita ang pagtulo ng kanyang luha. Mga luhang hindi para sa pagsisisi, kundi para sa kanyang nawalang marangyang buhay. Humarap ako sa mga pulis. Take them away. Lahat ng ebidensya ng Project X, ang mga dokumento ng smuggling at ang pagtatangka nilaglasunin ako ay nasa kamay na ni Attorney Dante. Habang pinoposasan si Leon, sinubukan niyang lumingon sa akin. Amara, magbabayad ka! Akala mo ba ay mananalo ka? Wala ka ng pamilya. Wala ka ng kahit ano. Ngumiti ako sa kanya sa huling pagkakataon. Mali ka, Leon. Ngayon pa lang ako magkakaroon ng lahat. Dahil sa wakas, wala ka na sa buhay ko. Dinala sila palabas ng ballroom sa gitna ng kaguluhan ng media. Ang ingay ng mga tanong ng reporters, ang kislap ng mga ilaw, at ang bulungan ng mga tao ay tila ba isang malakas na musika sa aking pandinig? Ito ang tunog ng hustisya. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng entablado. Ang ballroom na dati ay tila ba isang hawla ay naging isang malawak na espasyo ng kalayaan. Lumapit sa akin ang lalaking naka-leather jacket. Sa malapit, nakita ko ang kanyang mga mata. May pamilyar na kislap na nagmula sa aking kabataan. Mission accomplished, Amara, sabi niya sa isang mababang boses. Salamat, Marco. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa mga impormasyong ibinigay mo tungkol sa vault ni Papa. Tugon ko. Obligasyon ko iyon sa Don at sa iyo.
Aniya bago siya muling lumubog sa dilim ng likurang bahagi ng ballroom. Huminga ako ng malalim, dinadama ang sariwang hangin na tila ba ngayon kulang na langhap pagkatapos ng 10 taon. Tiningnan ko ang mga investors na ngayon ay nakatingin sa akin ng may paghanga at takot. Ang selebrasasyong ito ay hindi na para sa isang merger. Sabi ko sa mikropono. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw ng may bagong autoridad. Ito ay para sa muling pagsilang ng Cebu Shipping Lines at sa ilalim ng aking pamumuno, tinitiyak ko sa inyo. Ang dagat ay hindi na muling magiging kulay ng lason, kundi kulay ng pag-asa. Nagkaroon ng masigabong palakpakan, ngunit hindi ko na yon kailangan. Naglakad ako palabas ng ballroom, hindi lumingon, hindi nag-atubili. Ang bawat hakbang ko ay mas magaan, mas matatag. Pagdating ko sa labas, sa pampang ng dagat na katabi ng hotel, naramdaman ko ang dampi ng hangin sa aking mukha. Ang mga alon ay tila ba bumubuleng ang pagbate. Kinuha ko ang aking cellphone at binura ang numero ni Leon. Ang gabi ay madilim, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakikita ko ang mga bituin. Ang unos ay lumipas na, at ang tanging naiwan ay ang katahimikan ng isang bagong umaga. Ngunit sa gitna ng aking katahimikan, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa aking harapan, isang itim na SUV. Bumukas ang bintana, at isang liham ang inabot sa akin ng isang kamay na may tatak ng isang pamilyar na singsing. Ang singsing ng aking ama na akala ko ay nawala kasama ng kanyang pagpanaw. Ang puso ko ay muling tumibok ng mabilis. Ang laban ba ay tapos na talaga, o ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na lihim? Hawak ko ang maliit na piraso ng papel habang pinagmamasdan ang itim na SUV na mabilis na naglaho sa dilim ng kalsada. Ang lamig ng gabi ay humahaplos sa aking balat, ngunit ang mas matinding lamig ay nagmumula sa singsing na suot ng taong iyon. Isa gintong selyo na may ukit ng isang angkla at isang agila. Yon ang singsing ni Papa. Ang singsing na huli kong nakita sa kanyang daliri bago isara ang kanyang kabaong. Nanginginig ang aking mga daliri nang buksan ko ang liham. 3 salita lamang ang nakasulat doon, ngunit sapat na ito upang muling magliyab ang apoy sa aking dibdib. Hindi siya namatay. Hindi ako huminga ng ilang sandali. Isang malaking kasinungalingan ba ang lahat? Ang libing, ang pagdadalamhati, ang pagkuha ni Leon sa kumpanya, lahat ba ito ay bahagi ng isang mas malaking plano? Amara? Ma'am, kailangan na nating umalis. Marami pa tayong dapat ayusin sa opisina. Tawag ni Attorney Dante mula sa likuran. Mabilis kong itinago ang liham sa loob ng aking bag. Attorney, kailangan kong dumaan sa kulungan bukas ng umaga. Gusto kong makausap si Leon. Para saan pa, Amara? Tapos na siya. Ang mga kaso laban sa kanya ay hindi na mababawi. Tanong ni Dante na may pagtataka. Gusto ko lang makita ang huling kislap ng kanyang yabang bago ito tuluyang maglaho. Tugon ko, bagaman ang tunay na dahilan ay ang lihim na hawak ng aking ama. Kinabukasan, ang bawat pahayagan at news site ay puno ng aking muka. The silent heiress reclaims her throne, ang sabi sa isang headline. Pagpasok ko sa gusali ng Cebu Shipping Lines, ang lahat ng empleyado ay nakatayo sa magkabilang gilid ng lobby. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng takot at paggalang. Hindi na ako ang babaeng inuutusan lang sa kusina. Ako na ang kanilang pangulo. Dumiretso ako sa boardroom, kung saan naghihintay ang mga miyembro ng Board of Directors, ang mga lalaking tumalikod sa akin at kumampi kay Leon. Naupo ako sa gitnang silya, ang silya ni Papa. Good morning, gentlemen. Panimula ko sa wikang Ingles. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may otoridad na hindi matatanggihan. I have reviewed the records. All of you who signed the Project X approval without question, you have 1 hour to clear your desks. You are fired. Nagkaroon ng bulungan at reklamo. You can't do this, Amara! We have contracts! Sigaw ng isa sa mga matatandang direktor. Tinitigan ko siya ng matalim. Actually, I can. Your contracts have a morality clause. Colluding in illegal waste dumping is a breach of that clause. Kung gusto niyong magdemanda, Attorney Dante is more than ready to meet you in court. Kasama ang mga ebiden,
siyang hawak ng NBI. Isa-isang yumuko ang mga direktor at lumabas ng silid. Ang kapangyarihan ay tila ba isang damit na saktong-sakto sa aking katawan. Pagdating ng hapon, napunta ako sa city jail. Ang amoy ng klorina at luma na bakal ay sumalubong sa akin. Pag-upo ko sa tapat ng makapal na salamin, nakita ko si Leon. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot na niya ang orange na uniforme ng preso. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at puyat. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Asik niya sa mikropono. Nandito ako para kaawaan ka, Leon. Sagot ko. Ang boses ko ay walang bahid ng galit, tanging pagkasuklam. Nawala na ang lahat sa'yo. Ang mansyon, ang mga barko, ang mga bank accounts, at si Sabrina. Tumawa si Leon ng mapait. Si Sabrina? Ang babaeng yon ang unang naglaglag sa akin. Akala niya ay makakatakas siya, pero sisiguraduhin kong magkakasama kami sa impyernong ito. Mabuti kung ganoon, sabi ko. Pero Leon, may isang tanong ako. Sino ang nag-utos sa'yo na simulan ang Project X? Alam kong hindi ikaw ang utak nito. Masyado kang mahina para makabuo ng ganong kalaking operasyon. Sandaling natigilan si Leon. Isang kislap ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata. Wala akong alam. Ako ang may-ari ng kumpanya. Ako ang nagdesisyon. Inilapit ko ang aking mukha sa salamin. Nakita ko ang singsing ni Papa kagabi, Leon. Suot ng isang lalaking sakay ng itim na SUV. Alam kong hindi siya patay. Anong ginawa niyo sa kanya? Biglang namutla si Leon. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ibabaw ng lamesa. Hindi maaari. Patay na siya. Nakita ko siyang inilibing. Sino ang tinatago mo, Leon? Sino ang master na kinatatakutan mo? Tanong ko muli, ang boses ko ay puno ng banta. Bago pa siya makasagot, isang gwardiya ang lumapit at hinila si Leon pabalik. Tapos na ang oras ng dalaw. Amara! Huwag mo nang hukain ang nakaraan! Sigaw ni Leon habang hinihila siya palayo. Kung buhay man siya, mas mabuting isipin mong patay na siya. Dahil kapag nalaman mo ang katotohanan, pagsisisihan mong nabuhay ka pa. Lumabas ako ng kulungan na may mas maraming tanong kaysa nung pumasok ako. Ang sikat ng araw ay tila ba hindi na sapat upang painitin ang aking nararamdaman? Pagbalik ko sa aking sasakyan, nahanap ko ang isa pang maliit na sobre sa ilalim ng windshield wiper. Binuksan ko ito ng mabilis. Sa loob ay may isang lumang litrato. Isang litrato ni Papa kasamang isang batang lalaki na may pamilyar na marka sa leeg. Ang batang yon ay hindi ako. At ang lalaking kasama ni Papa sa litrato ay si Attorney Dante, noong kabataan niya. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang taong pinagkakatiwalaan ko, ang taong tumulong sa akin upang pabagsakin si Leon. May itinatago rin ba sa akin? Tumingin ako sa paligid. Nararamdaman ko ang mga mata na nakatingin sa akin mula sa malayo. Ang laban para sa kumpanya ay natapos na. Ngunit ang laban para sa katotohanan tungkol sa aking pamilya ay nagsisimula pa lamang. Pinaandar ko ang sasakyan. Ang aking puso ay punong-puno ng determinasyon. Kung ang buong mundo ay nagsisinungaling sa akin, gagawa ako ng sarili kong katotohanan. Hindi niyo ako matatakot. Bulong ko habang nakatingin sa aking refleksyon sa rearview mirror. Dahil ang puting gown na suot ko kagabi ay pinalitan ko na ng balute. At walang sinumang makakapigil sa isang unos na naghahanap ng katarungan. Nakatayo ako sa harap ng malawak na bintana ng aking opisina. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod ng Cebu na tila ba mga hiyas na nakakalat sa madilim na pelus. Hawak ko ang baso ng malamig na tubig. Ang bawat lagok ay tila ba nagpapakalma sa apoy ng pagdududa sa aking dibdib. Sa ibabaw ng aking lamesa, nakalapag ang lumang litra to ni Attorney Dante at ng batang lalaki. Ang tagumpay ay lasang abo sa aking dila. Akala ko, kapag napaalis ko na si Leon, magkakaroon na ako ng kapayapaan. Ngunit ngayon, napagtanto ko na ang mansyong aking kinatitirikan ay nakatayo sa ibabaw ng isang hukay ng mga sikreto. Bumukas ang pinto ng opisina ng walang ingay. Ang tunog ng marahang paghakbang sa carpet ay sapat na upang malaman ko kung sino ang dumating.
Ang amoy ng mamahaling tabako at luma na papel, si Attorney Dante. Amara, iha, bakit hindi ka pa umuuwi? Gabi na. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalinga, ang boses na narinig ko sa loob ng maraming taon bilang gabay at proteksyon. Humarap ako sa kanya. Ang aking mukha ay isang pader ng yelo. Iniisip ko lang ang Project X, attorney. Sabi ni Leon sa akin sa kulungan kanina, hindi siyang utak nito. Masyado raw siyang mahina. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng pang-a ni Dante. Isang napakaliit na senyales, ngunit sapat na para sa akin. Alam mo naman si Leon, Amara. Susubo niyang magturo ng iba para lang makaligtas. Don't let his desperate lies get to you. Ipinatung ko ang litrato sa ibabaw ng lamesa, sa tapat mismo ng kanyang paningin. Kung ganon, attorney, sino ang batang ito? At bakit kasama mo siya at si Papa sa litratong ito na kinuha sa labas ng isang offshore bank sa Singapore? Sandaling tumigil ang mundo. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat. Tila ba ang hangin ay naging bakal? Tinitigan ni Dante ang litrato. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumuyom sa hawakan ng kanyang briefcase. Saan mo nakuha ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naging mas mababa at seryoso. Hindi yun ang tanong ko, attorney. Sino ang batang ito? At totoo ba, nabuhay si Papa? Huminga ng malalim si Dante. Ibinaba niya ang kanyang gamit at naupo sa silya sa harap ko. Ang bata niyan ay si Gabriel. Siya ang iyong kapatid sa labas, Amara. Ipinagkatiwala siya ng iyong ama sa akin bago siya nawala. Naramdaman ko ang paghinto ng tibok ng aking puso. Isang kapatid, isang lihim na anak. Buhay ang iyong ama, Amara, pero hindi siya ang taong kilala mo. Pagpapatuloy ni Dante. Ang bawat salita ay tila ba isang saksak sa aking alaala. Ang Project X ay hindi sinimulan ni Leon. Sinimulan niyo ng iyong ama para pundohan ang pagpapagagot ni Gabriel sa ibang bansa. Ginamit lang ni Leon ang operasyong nasimulan na. Napahawak ako sa lamesa upang hindi mabuwal. Ang aking bayaning ama, ang huling bastion ng integridad sa industriyang ito, siya ang nagsimula ng lason? Kaya ba tinulungan mo akong pabagsakin si Leon? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig sa galit. Dahil naging sakim siya? Dahil gusto niyang kunin ang perang para kay Gabriel? Ginawa mo ba akong kasangkapan para lang protektahan ang interes na iyong tunay na amo? Tumayo si Dante at lumapit sa akin. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka, Amara. Kung nalaman mo ang katotohanan noon pa, hinding-hindi mo magagawang labanan si Leon ng ganoon katapang. Kailangan mo ng kaaway na malinaw sa iyong paningin. At ngayon, attorney, sino na ang aking kaaway? Tanong ko habang humahakbang palayo sa kanya. Ikaw ba? O ang ama kong akala ko ay patay na? Biglang tumunog ang telepono sa aking lamesa. Isang tawag mula sa security sa baba. Ma'am Amara, may isang lalaki rito na nagpupumilit pumasok. Sinasabi niyang siya ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng gusaling ito. Tumingin ako kay Dante. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabigla. Isang emosyong hindi ko akalang makikita ko sa kanya. Nandito na siya? Bulong ni Dante. Bumukas ang pinto ng opisina ng may malakas na puwersa. Pumasok ang lalaking naka-leather jacket, si Marco. Ngunit sa likod niya, isang matandang lalaki ang naglalakad ng may tungkod. Ang kanyang muka ay puno ng peklat, ngunit ang kanyang mga mga mata na yon ay hinding-hindi ko malilimutan. Papa? Ang tanging salitang lumabas sa aking mga labi. Amara, aking anak, sabi ng matandang lalaki. Ang boses niya ay parang tunog ng mga bato sa ilalim ng dagat. Salamat sa paglilinis ng kumpanya para sa akin. Ngayon, handa na akong bawiin ang sa akin. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Ang aking ama ay hindi biktima. Ang aking ama ay ang tunay na arkitekto ng lahat ng ito. Si Leon ay isang decoy lamang. Isang sacrificial lamb para sa mas malaking plano. Mumiti ako. Isang mapait at madilim na ngiti. Akala niyo ba ay ganun lang kadali iyon?
Kinuha ko ang isang remote control mula sa aking bulsa at pinindot ang button. Sa screen ng aking opisina, lumabas ang isang live feed ng NBI na papunta na sa gusaling ito. I recorded our conversation just now, attorney. At ang lahat ng dokumento sa Project X na nahanap ko sa vault, hindi lang si Leon ang nakapirma doon. Ang pirma ni Don Ricardo ay nandoon din. Sabi ko sa wikang Ingles, ang aking boses ay puno ng isang bagong uri ng kalupitan. You would put your own father in jail? Tanong ni Papa. Ang kanyang boses ay puno ng gulat. Hindi kita ama, tugon ko. Ang ama ko ay namatay 10 taon na ang nakalilipas. Ang taong nasa harap ko ngayon ay isa lamang kriminal na gumagamit ng mukha ng aking alaala. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pinto. Attorney Dante, asahan mo ang iyong suspension sa umaga. At Don Ricardo, enjoy your reunion with Leon. I'm sure marami kayong pag-uusapan sa loob ng selda. Lalabas na sana ako nang biglang humarang si Marco. Ngunit bago pa siya makagalaw, narinig namin ang tunog ng mga sirena ng pulis sa ibaba. Ang buong gusali ay napalibutan na. Hayaan mo siyang umalis, Marco, sabi ni Papa. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Talo na tayo. Ang unos na nilikha natin ay naging mas malakas kaysa sa atin. Lumabas ako ng opisina nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang ko ay tila ba naglalakad sa ibabaw ng mga durog na salamin ng aking nakaraan. Ang aking puso ay mananatiling malamig, ngunit sa unang pagkakataon, ang aking isipan ay malaya. Pagdating ko sa parking lot, pumasok ako sa aking sasakyan. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Wala nang luha, wala nang pag-aalinlangan. Tapos na ang lahat. Bulong ko habang pinaandar ang sasakyan. Ngunit bago ako makalayo, isang maliit na bata ang tumakbo sa tapat ng aking sasakyan. May hawak siyang isang sobrang kulay asul. Inabot niya ito sa akin at mabilis na tumakbo palayo. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay may isang susi at isang mapa patungo sa isang isla sa timog. May nakasulat na mensahe sa likod. Ang katotohanan tungkol sa iyong ina ay hindi pa nasisimulan. Pumunta ka rito kung gusto mong malaman ang tunay na dahilan kung bakit mo kailangang maging isang unos. Naramdaman ko ang isang malakas na pintig sa aking sentido. Ang laban na akala ko ay tapos na, ay tila ba isang pintuan lamang patungo sa isang mas malaking silid na mga lihim. Pinaandar ko ang sasakyan patungo sa direksyon ng mapa. Ang gabi ay mahaba, ngunit handa na akong harapin ang anumang dilim na naghihintay. Ang bawat hampas ng alan sa gilid ng maliit na speedboat ay tila ba isang paalala ng bilis ng takbo ng aking buhay sa loob ng nakaraang 48 oras. Iniwan ko ang ingay ng Cebu, ang mga headline ng balita, at ang mga guho ng tiwala na winasak ng aking ama at ni Attorney Dante. Mag-isa kong tinatahak ang asul na larya ng dagat patungo sa Isla de Sapiro, isang tuldok sa mapa na tila ba sadyang itinago sa paningin ng mundo. Hawak ko ang timon ng may katatagan. Ang alat ng dagat sa aking mga labi ay lasang kalayaan. Sa tabi ko, ang asul na sobre at ang gintong susi ay kumikinang sa ilalim ng matirik na sikat ng araw. Pagdating ko sa Pampang, ang katahimikan ng isla ay nakabibingi. Walang mga resort, walang mga tao. Tanging ang mga naglalakihang puno ng niyog at ang puting buhangin ang sumalubong sa akin. Naglakad ako ayon sa direksyon ng mapa hanggang sa marating ko ang isang nakatagong villa sa tuktok ng isang bangin. Ang arkitektura nito ay klasiko, gawa sa puting bato at matitibay na kahoy na nara. Tila ba isang mug na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Ipinasok ko ang susi sa pintuan. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo sa loob ng kandado ay tila ba isang bulong mula sa nakaraan. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng lavender at lumang libro ang sumalubong sa akin. Ang amoy ng aking ina. Hindi ito isang bahay lamang. Ito ay isang archive. Ang bawat dingding ay puno ng mga painting na gawa ng aking ina. Ngunit hindi ang mga bulaklak at tanawin na nakasanayan kong makita sa aming mansyon sa Cebu. Ang mga ito ay mga mapa ng karagatan, mga blueprint ng mga barko, at mga legal na dokumento na naka-frame ng maayos.
Welcome home, Amara! Isang boses mula sa anino ng veranda ang nagpahinto sa aking paghinga. Lumabas ang isang babaeng may puting buhok. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng sa akin. Siya ay si Manang Elena, ang dati naming mayordoma na bigla na lamang nawala noong 10 taong gulang pa lamang ako. Manang Elena? Anong ibig sabihin nito? Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang iyong ina, si Doña Esmeralda, ang tunay na utak ng lahat, Amara? Simula ni Elena habang inaabot sa akin ang isang makapal na journal. Hindi siya ang mahinang babaeng ikinuwento ng iyong ama. Siya ang may-ari ng mga barko. Siya ang arkitekto ng tagumpay ng pamilya. Ang iyong ama ay isa lamang mukha para sa publiko dahil sa panahong yon, hindi pa tanggap ang mga babaeng nasa tuktok ng industri, anang shipping. Nanginig ang aking mga daliri habang binabasa ang journal. Nakasulat doon ang lahat. Ang pagtatangka ni Don Ricardo na lasunin ang isipan ng aking ina upang makuha ang kumpanya. Ang paggawa ng mga peking dokumento at ang huling plano ni Mama bago siya pumanaw. Ang itago ang kanyang tunay na yaman dito sa islang ito para sa akin. Ang Project X ay hindi para kay Gabriel, Amara. Pagpapatuloy ni Elena. Ang boses niya ay puno ng pait. Yon ay para ubusin ang yaman ng iyong ina. Gusto ng iyong ama na sirain ang lahat ng binuo ni Esmeralda dahil hindi niya matanggap na mas magaling ang asawa niya kaysa sa kanya. Ang lahat ng ginawa mo, ang pagpapabagsak kay Leon at sa iyong ama, ay ang katuparan ng plano ng iyong ina. Isang mabigat na lumbay ang dumaan sa aking dibdib. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang rurok ng pagmamalaki. Hindi ako bunga ng isang krimen. Ako ay bunga ng isang reyna na lumaban sa dilim. Kaya ba ako tinawag na Silent Unos? Tanong ko. Dahil ang tunay na lakas ay hindi kailangang sumigaw, Amara. Ang dagat bago ang bagyo ay tahimik, ngunit ito ang pinakamapanganib. Sagot ni Elena. Biglang narinig namin ang tunog ng isang helicopter na papalapit sa isla. Ang hangin ay nagsimulang maging magulo. Nililipad ang mga tuyong dahon sa paligid ng villa. Hindi ka ba tinuruan ng iyong ama na huwag pumunta sa isang lugar ng walang backup? Isang tinig mula sa megaphone ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Tumingin ako sa bintana at nakita ang isang helicopter na may tatak ng kumpanya. Ngunit hindi ito kay Leon. Ito ay kay Sabrina. Nakalaya siya. Amara! You thought you could just lock me up? Sigaw ni Sabrina mula sa taas. Ang kanyang boses ay puno ng galit at baliw na katuwaan. Nakalimutan mo yatang marami akong hawak na sikreto laban sa mga taong naglagay sa akin doon. I made a deal and now I'm here for my compensation. Naramdaman ko ang lamig ng aking panga. Hindi pa pala tapos ang ahas. Manang Elena, pumasok ka sa loob. Ilak mo ang pinto. Utos ko sa Tagalog. Ang boses ko ay walang bahid ng takot. Ano ang gagawin mo, Amara? Marami silang tauhan na pababa. Sigaw ni Elena. Tiningnan ko ang journal ng aking ina. Pagkatapos ay ang dagat na nakapalibot sa isla. Ngumiti ako. Isang ngiti na kasing talas ng sapiro. Hayaan mo silang bumaba. Sabi ko sa wikang Ingles. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong villa. I've spent months learning how to be silent. Now let's see if they can survive the storm when I finally decide to speak. Kinuha ko ang isang flare gun mula sa emergency kit sa dingding. Lumabas ako sa malawak na balcony, direktang nakaharap sa helicopter. Ang hangin ay humahampas sa aking buhok. Ang aking damit ay sumasayaw sa bilis ng unos. Ngunit ang aking mga paa ay matatag na nakabaon sa lupa ng aking ina. Itinaas ko ang flare gun. Sabrina, you came to the wrong island. Dito sa Isla de Sapiro, ang mga magnanakaw ay hindi ikinukulong. Sila ay inilulunod. Isang malakas na putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang pulang liwanag ng flare ay tila ba isang dugo sa langit, isang hudyat para sa mga barkong kanina ko pa tinawagan, ang mga barkong pinamumunuan ni Kapitan Isko at ng mga tauhang tapat sa aking ina. Mula sa abot tanaw, ang mga ilaw ng mga dambuhalang barko ay nagsimulang lumitaw, pinaliligiran ng isla. Ang bitag ay nakahanda na. Today, Sabrina,
You will learn why my mother named me Amara. Bulong ko habang pinapanood ang pagbagsak ng kanilang unang alagad sa dalampasigan. Because Amara means eternal, and my justice is forever. Ang hangin sa tuktok ng bangin ay naging mas marahas. Pinalilipad ang buhangin at ang dulo ng aking suot na puting damit. Ang helicopter ni Sabrina ay dahan-dahang bumababa sa malawak na garden ng villa. Ang tunog ng pag-ikot ng mga elis nito ay tila ba isang dambuhalang hayop na naghahanap ng biktima. Bumukas ang pinto ng helicopter at lumabas si Sabrina kasama ang tatlong lalaking armado. Wala na ang kanyang asul na gown. Suot na niya ang isang itim na tactical suit. Ngunit ang kanyang muka ay puno pa rin ng kapalaluan. Amara, give me the journal and the codes to the offshore accounts, and maybe, just maybe, I'll let you leave this island alive. Sigaw ni Sabrina habang naglalakad palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. I made a deal with your father's old associates. They want the money, and I want your head. Nanatili akong nakatayo sa balcony. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa railings. Ang lamig ng bakal ay nagbibigay sa akin ng pukus. You really never learned, Sabrina? Akala mo ba ay naging CEO ako ng pamilyan ito dahil lang sa aking apelido? You think I'm just a traditional baggage? Stop talking! Asik niya. You're trapped. Look around you. Wala kang kawala. Ang mga tauhan mo sa Cebu ay malayo rito. You are alone. Isang manipis na niti ang gumuhit sa aking mga labi. Look again, Sabrina. Look at the horizon. Biglang tumunog ang isang malakas at mahabang busina mula sa karagatan. Agtunog ng isang dambuhalang barko. Kasunod nito, ang kadiliman ng dagat ay nabasag ng 12-12 ng malalakas na spotlight. Mula sa mga gilid ng isla, lumitaw ang mga patrol boat ng Coast Guard kasama ang tatlong malalaking cargo ships ng aking ina. Ang kumpas ng helicopter ay biglang naging magulo dahil sa lakas ng mga ilaw na nakatutok dito. Ang mga tauhan ni Sabrina ay nagsimulang mapalingalinga, ang takot ay unti-unting pumapalit sa kanilang katapangan. What is this? Nanginginig na tanong ni Sabrina. It's called a blockade. Sagot ko sa wikang Ingles. Ang boses ko ay kalmado at puno ng pangungutya. Ang mga associates na sinasabi mo? Sila ang unang nagbenta sa iyo. I paid them double to lead you here. This island isn't my grave, Sabrina. It's your trap. No! Hindi maaari! Sumigaw si Sabrina at mabilis na bumulot ng baril mula sa kanyang holster. Ngunit bago pa niya maitutok ang kanyon sa akin, isang tumpak na tama ng laser mula sa isang sniper sa itaas ng puno ang tumama sa kanyang kamay. Narinig ang tulog ng pagbagsak ng bakal sa semento. Napahawak si Sabrina sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namamaluktot sa sakit. Ang aking katahimikan ay hindi nangangahulugang wala akong ginagawa. Sabi ko habang dahan-dahang bumababa ng hagdan patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay puno ng bigat ng bawat insult tung ibinato niya sa akin. Hinihintay ko lang ang pagkakataon na ang lahat ng kaaway ko ay nasa iisang lugar, para isang linis na lang. Lumapit ako sa kanya hanggang sa magkatapat ang aming mga mukha. Ang pabango niya ay amoy takot na ngayon. Sa isang mabilis na galaw, iniangat ko ang aking kamay at isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang tunog ng pagtama ng aking palad sa kanyang pisingi ay tila ba hudyat ng katapusan ng kanyang paghahari. Napasandal siya sa gilid ng helicopter. Ang kanyang labi ay nagsimulang pumutok. That's for my mother's necklace, sabi ko. Isang ikalawang sampal, mas malakas at mas matindi, ang muling tumama sa kabilang pisingi niya. That's for every time you called me stupid in my own house. Napaluhod si Sabrina sa damuhan. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis na dinisarmahan ng mga tauhan ni Marco na biglang lumitaw mula sa mga anino ng villa. Please, Amara. Parang awa mo na. I can give you everything. I have information about Leon's hidden accounts. Pagmamakaawa niya, ang kanyang tinig ay basag at puno ng desperasyon. Ang dating matapang na trasan
ay naging isang kaawa-awang nilalang na humahalik sa aking mga paa. Tumingin ako sa kanya nang may matinding pagkasuklam. Ang mga impormasyong yan ay nasa kamay ko na, Sabrina. Nung gabing nagluto ako ng steak para sa inyo, hindi lang recorder ang nakabukas. Ang buong wifi ng mansyon ay kontrolado ko. Nakuha ko ang bawat password at bawat transaction na ginawa niyo sa loob ng bahay ko. Hinila ko ang kanyang buhok upang mapatingala siya sa akin. You thought you were the predator because you speak better English? You thought you were smarter because you wear shorter skirts? Sa mundong ito, Sabrina, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa panlabas. Ito ay nasa utak, sa pasensya, at sa katotohanan. Binitiwan ko siya ng padulas, na parang isang maruming basahan. Lumapit si Kapitan Isko at ang mga ahente ng gobyerno upang pusasan siya. Amara! Hindi pa ito tapos! Magbabayad ka! Sigaw niya habang hinihila siya patungo sa patrol boat. Actually, Sabrina, it is over. Tugon ko nang hindi lumilingon. Ang gabi ay mahaba, pero ang umaga ay para sa akin lamang. Naglakad ako pabalik sa loob ng villa. Nahanap ko si Manang Elena na naghihintay sa pintuan, may hawak na isang basong tubig at isang mainit na tuwalya. Tapos na ang unos, hiha, sabi niya ng may ngiti. Hindi, Manang, tapos na ang pagtatago, sagot ko. Tiningnan ko ang malawak na dagat. Ang mga barko ng aking pamilya ay nakapila ng maayos. Ang kanilang mga ilaw ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa Isla de Sapiro. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang presensya ng aking ina sa bawat simoy ng hangin. Ngunit habang tinitingnan ko ang huling patrol boat na papaalis, napansin ko ang isang tao sa deck. Isang lalaki na may pamilyar na tindig. Si Attorney Dante. Nakatingin siya sa akin, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na lungkot. Itinaas niya ang kanyang kamay bilang huling pamamaalam bago siya tuluyang dalhin sa kulungan. Napabuntong hininga ako. Ang katarungan ay masakit, ngunit ito ay kailangan. Pumasok ako sa loob at isinara ang pinto ng villa. Sa ibabaw ng lamesa, nakita ko ang isang maliit na box na iniwan ni Manang Elena. Nang buksan ko ito, nahanap ko ang tunay na singsing ng aking ama, ang orihinal. May nakadikit na note. Para sa tunay na reyna ng dagat, ang huling bilin ng iyong ama bago siya tuluyang mawala sa katinuan, ay ibigay ito sa iyo. Patawarin mo kami. Naramdaman ko ang isang patak ng luha na tumulo sa aking pisingi. Ang unang luha sa loob ng maraming buwan. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng pagpapaubaya. Humiga ako sa lumang kama ng aking ina. Pinakikinggan ang bana, yad na tunog ng mga alon sa ibaba ng bangin. Ang bukas ay magiging mahirap. Maraming dapat ayusin. Maraming dapat itayo muli. Ngunit sa unang pagkakataon sa aking buhay, alam ko na kung sino ako. Ako si Amara, at ang aking kwento ay hindi na tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa muling pagsilang. Isang taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa deck ng pinakabagong barko ng kumpanya, ang MV Esmeralda, na ipinangalan ko sa aking ina. Ang barkong ito ay hindi lamang gawa sa bakal at makina. Ito ay simbolo ng aming bagong simula. Isang barkong tumatakbo gamit ang makabagong teknolohi na hindi nakalalason sa karagatan. Ang hangin sa Cebu ay nananatiling maalat. Ngunit ngayon, ang bawat hininga ko ay hindi na mabigat. Wala na ang mga lihim na sumasakal sa aking lalamunan. Tumingin ako sa huling ulat ng korte na nasa aking lamesa. Si Leon ay hinatulan ng 20 taong pagkabilanggo dahil sa estafa at paglabag sa environmental laws. Balita ko, sa loob ng kulungan, ay unti-unti siyang nawawala sa katinuan. Isang parusa para sa isang taong ang tanging Diyos ay ang kanyang sariling ego. Si Sabrina naman ay nahaharap sa sunod-sunod na demanda at tinalikuran ng lahat ng kanyang mga kakilala. Ang kanyang katalinuhan na ipinagmamalaki noon ay naging sandata na sumugat sa sarili niyang buhay. Napatawad ko na ba sila? Hindi. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa kanilang ginawa.
Ang pagpapatawad ko ay ang pagpili na huwag nang bigyan ng puwang ang galit sa aking puso. Hinayaan ko silang mabulok sa nakaraan habang ako ay naglalayag patungo sa hinaharap. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang masaya at matagumpay ang taong sinubukan nilang sirain. Ma'am Amara, nakahanda na po ang seremonya sa baba. Tawag ni Kapitan Isko. Siya na ngayon ang operations manager ng buong kumpanya. Kasama niya si Gabriel, ang aking kapatid sa labas, na ngayon ay nag-aaral na sa ilalim ng aking pangangalaga. Tinanggap ko siya hindi dahil sa utos ng aking ama, kundi dahil siya ay biktima rin ng mga maling desisyon ng mga nakatatanda. Salamat, Isko. Pababa na ako. Tugon ko ng may ngiti. Bago ako lumabas, tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Wala nang inosenteng asawa na nakatali sa kusina. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay suot ang isang modernong Filipiniana. Ang kanyang panga ay matatag at ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang taong nakakaalam ng sariling halaga. Ang aking ama ay nananatili sa isang tahimik na pasilidad. Ang kanyang alaala ay unti-unti nang nilalamon ng katandaan. Binibisita ko siya minsan, hindi para makakuha ng sagot, kundi para ipaalala sa kanya na ang anak na minaliit niya ang siyang nagligtas sa kanyang pangalan mula sa ganap na kahihiyan. Natutunan ko na ang katahimikan ng isang babae ay hindi kamangmangan. Ito ay isang estratehiya. Ito ay ang pag-iipon ng lakas para sa isang pagsabog na walang sinumang makapipigil. Sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, isa lang ang mensahe ko. Huwag kayong matakot sa unos. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, ang tanging mananatiling nakatayo ay ang mga taong marunong sumayaw sa gitna ng ulan at marunong humawak sa timon ng sarili nilang buhay. Lumabas ako sa deck at sinalubong na masigabong palakpakan ng libu-libong tao. Ngunit sa gitna ng ingay, nahanap ko ang katahimikan sa aking loob. Ako si Amara, ang asawa ng dagat, ang anak ng binuong pangarap, ang reynang hindi na muling mananahimik.